Sa unang araw ng trabaho ni Dr. Adrian Cruz sa St. Raphael Medical Center, ramdam na agad ng mga staff ang presensya niyang may halong otoridad at kumpiyansa. Matangkad siya, maputi, laging nakasuot ng malinis na white coat na may nakasulat na Resident Surgeon Dr. A. Cruz. Galing siya sa isang sikat na universidad sa abroad at kilala sa mga rekomendasyong ipinadala ng mga dating superior niya. Sa unang pingin, halatang sanay siya sa pagiging sentro ng atensyon at may kasamang yabang sa bawat paglakad niya sa hallway ng ospital. Halos lahat ng mga nurse ay napapayuko kapag dumadaan siya, hindi dahil sa respeto, kundi dahil sa takot na baka mabagsabihan o mapahiya. Kilala si Adrian bilang magaling at mabilis magdesisyon. Pero hindi pa siya sanay sa kulturang Pinoy na mas nakasentro sa pagtutulungan at malasakit. Para sa kanya, trabaho lang lahat, walang lugar para sa pakikisama o emosyon. We need efficiency, not empathy. Madalas niyang sabihin sa mga staff kapag may mali. Sa unang meeting pa lang, nagpakilala siya sa buong surgical department sa may halong kayabangan. I expect excellence. I don't tolerate mediocrity. Sabi niya habang pinagmamasdan ang mga nurse. Tahimik lang ang lahat. Lalo na ang bagong nurse na si Ella Santiago na tahimik na nakikinig sa likuran. Si Ella ay bagong lipat sa department. Maamo ang mukha niya, laging nakangiti, at may mabuting kalooban, nakapansin-pansin sa mga pasyente. Kahit baguhan, maayos siyang magtrabaho at mabilis matuto. Pero iba si Dr. Adrian, hindi siya basta-basta natutuwa. Sa tuwing may maliit na pagkakamali, siya ang unang nagagalit. You should know this by now. Sigaw niya minsan habang binabasa ang medical chart na si Ella ang naghanda. Tahimik lang si Ella, humingi ng paumanhin, pero imbes na humupa, lalo pang uminit ang ulo ni Adrian. You're a nurse. Act like one. Dagdag pa niya bago umalis nang hindi man lang tumingin sa kanya. Nasanay na rin si Ella na may mga doktor talagang ganon, mahigpit at madaling magalit. Pero iba ang dating ni Dr. Adrian. Sa bawat sigaw at sermon nito, may halong pagmamataas. Parang may gustong patunayan sa lahat at si Ella ang madalas niyang puntirya. Sa kabila nito, hindi siya gumaganti. Sa halip, mas lalo niyang pinagbuti ang trabaho niya. Tuwing may pasyente, siya ang unang naroon. Maingat sa bawat kilos, tahimik pero epektibo. Maraming pasyente ang pumupuri sa kanya. Ang bait ng nurse na yan. Kahit pagod, nakangiti pa rin. Sabi ng isang matandang pasyente habang inaasikaso siya ni Ella. Napapangiti lang siya, pero sa loob-loob niya, napapagod na rin. Isang umaga, dumating si Dr. Adrian nang masama ang timpla. May tinanggihan daw siyang operasyon sa kabilang ospital dahil sa hindi pagkakaunawaan sa team. Pagpasok niya sa ward, agad niyang pinagsigawan ang mga nurse dahil sa isang maliit na pagkakamali sa listahan ng gamot. Who did this? Malakas niyang tanong. Tahimik ang lahat. Nang makita niyang si Ella ang may hawak ng clipboard, agad niyang tinuro ito. Of course, it's you again. How many times do I have to remind you to double-check everything? Halos mapaluha si Ella, pero pinilit niyang huminga ng malalim at sumagot ng mahinahon. Pasensya na po, Doc. Ako po ang nagkamali. Ayusin ko po agad. Pero hindi pa rin siya tinantanan ni Adrian. You're lucky I don't report you to the board. If you can't handle pressure, maybe this isn't the right job for you. Tumalikod siya at naglakad palayo. Iniwan si Ella sa gitna ng hallway habang tahimik na pinagmamasdan ng ibang staff. Pagdating ng tanghali, habang kumakain sa kantin, naririnig ni Ella ang bulungan ng ibang nurse. Grabe talaga si Dr. Cruz, parang may pinaghuhugutan. Sabi ng isa. Si Ella na naman pinagbuntunan. Kung ako yan, di ko kakayanin. Sagot naman ng isa. Pero ngumiti lang si Ella. Okay lang yon. Siguro may pinagdadaanan lang siya.
Basta ako, trabaho ko lang ang gagawin ko. Hindi niya alam mula sa kabilang mesa, pinagmamasdan siya ng head nurse na si Ma'am Teresa. Matagal na niyang nakikita kung paano tinitiis ni Ella ang ugali ni Dr. Adrian. Lumapit siya at marahang sinabi, "Anak, hindi mo kailangan palaging magpakumbaba kapag inaapi ka. Pero bilib ako sa'yo. Hindi lahat kayang ganon." Napangiti si Ella. "Salamat po ma'am, basta po maayos ang trabaho ko, sapat na po yun." Habang nagpapatuloy ang mga araw, lalong lumala ang ugali ni Dr. Adrian. Sa tuwing nagkakamali ang staff, lalo na si Ella, tila mas ginaganahan siyang ipahiya ito. Pero sa likod ng lahat ng iyon, may dahilan, dala ng insecure na bahagi ng pagkatao niya. Lumaki siyang inaasahan palagi, pinupuri at ngayon na nasa bagong lugar siya, kailangan niyang patunayan sa sarili na siya pa rin ang pinakamusay. Hindi niya alam ang pagmamataas niyang iyon ay magdadala ng malaking pagbabago sa buhay niya. Sa bawat sigaw niya, bawat insulto, may mga matang tahimik na nakamasid. Ang mga pasyente, ang mga nurse at ang ilang doktor na hindi na rin sang-ayon sa ugali niya. At sa gitna ng lahat, si Ella pa rin ang nananatiling kalmado, mahinahon at may kakaibang kabutihang hindi matitinag. Kahit ilang ulit siyang ipahiya, hindi pa niya alam, pero darating ang araw na ang kababaang loob niyang iyon ang magiging dahilan para baligtarin ang lahat ng pinaniniwalaan ni Dr. Adrian tungkol sa kapangyarihan, dangal at respeto. Lumipas ang ilang linggo at unti-unting nakilala si Ella ng mga pasyente bilang isa sa mga pinakamasipag at mabait na nurse sa St. Raphael Medical Center. Sa bawat kwartong pinapasok niya, dala niya ang ngiti at pag-aalaga na parang kapamilya ang bawat pasyente. Madalas siyang tawagin ng mga matatanda roon na Nurse Angel dahil sa lambing at tiyaga niya, lalo na sa mga pasyenteng walang bantay. Pero sa kabila ng mga papuri at pasasalamat, nanatili siyang tahimik. Hindi siya nagyayabang at hindi rin siya nagrereklamo sa mga ginagawa niya. Kahit pa araw-araw siyang pinagbubuntunan ng galit ni Dr. Adrian, wala siyang sinasabi kundi isang simpleng, "Opo, Doc." Sa tuwing may round si Dr. Adrian, palaging si Ella ang kasama niya. Kahit pa alam ng mga kasamahan niya na siya ang madalas na napapagalitan, hindi siya tumatanggi sa kahit anong trabaho. Para sa kanya, parte iyon ng pagiging profesional. Ang mahalaga na gagawa ko ang tungkulin ko, lagi niyang sinasabi sa sarili. Isang araw, habang nasa nurse station, nilapitan siya ng kaibigan niyang si Nurse Leah. "Ella, bakit ba sobrang tiis mo kay Dr. Cruz? Kung ako sa'yo, matagal ko na siyang sinagot." Napangiti lang si Ella. Wala namang mangyayari kung papatulan ko siya. Basta alam kong tama ako. Wala akong kailangang ipagtanggol. Hindi na lang nakaimik si Leah, pero sa loob-loob niya, hinahangaan niya ang tibay ng loob ng kaibigan. Hindi alam ng karamihan, may dahilan kung bakit ganoon si Ella. Hindi siya isang ordinaryong nurse. Siya ang nag-iisang anak ni Dr. Ernesto Santiago, ang chairman at may-ari ng ospital. Pero pinili niyang itago ang kanyang tunay na pagkakakilanlan. Ayaw niyang tratuhin ng espesyal o bigyan ng pabor. Gusto niyang maranasan kung paano maging isang karaniwang nurse, kung paano makipagsabayan at kumayod mula sa ibaba. Sa kanya, mas may halaga ang respeto na nakukuha mo dahil sa ugali mo, hindi dahil sa apelyido mo. Kaya kahit ilang beses siyang pinahiya ni Dr. Adrian, pinili pa rin niyang manahimik at patuloy na magtrabaho. "Hindi ko kailangang patunayan ang sarili ko sa kanya." Mahina niyang sabi, minsang nag-iisa sa locker room, habang tinitingnan ang litrato ng ama niya sa wallet. Isang hapon, pagkatapos ng mahabang operasyon, abala ang buong team sa pagsasara ng case file. Halatang pagod ang lahat, pero si Dr. Adrian ay nakataas pa rin ang kilay. "Nurse Ella, where's the updated post-op chart?" Tanong niya sa malamig na tono. "Saglit lang po, Doc. Inaayos ko na po," sagot ni Ella
habang mabilis na nagtatype sa computer. Napakunot ang noo ni Adrian. "You should have finished it before I asked," mariin niyang sabi sabay kuha ng chart sa kamay ni Ella. Sa hindi sinasadyang pagkakataon, natapon ng doktor ang isang tasa ng kape sa mesa at tumilamsik ito sa uniforme ni Ella. Lahat ng tao sa paligid ay natahimik. "I'm sorry, Doc. Ako na po maglilinis," mahinaong sabi ni Ella habang nagpunas ng mesa. Pero imbes na tumulong, tumalikod lang si Adrian. "Be more careful next time," malamig niyang sabi bago lumabas ng silid. Pag-alis ng doktor, agad lumapit si Leah at iba pang nurse kay Ella. Grabe talaga yang si Dr. Cruz, wala man lang pasensya. Pero ngumiti lang si Ella kahit ramdam ng lahat na nasaktan siya. "Ayos lang, baka pagod lang siya," sagot niya. Hindi niya alam, may ilang staff sa kabilang side ng hallway na nagsisimula ng mainis sa ugali ni Adrian. Ang ilan ay nagsasabing magre-report sila sa head nurse kung hindi siya magbabago. Pero si Ella ang una ring pumigil. "Huwag niyo na siyang idamay. Siguro may pinagdadaanan lang siya. Hayaan niyo na." Kinagabihan, habang palabas na ng ospital, napadaan si Ella sa parking area at nakita si Dr. Adrian na nakasandal sa kotse niya, hawak ang cellphone bukang pagod. Naglakad siya ng dahan-dahan at magalang na nagsabi, "Magandang gabi po, Doc. Mag-ingat po kayo sa pag-uwi." Saglit siyang tinapunan ng tingin ni Adrian. "You don't have to act nice. Hindi mo kailangang magpanggap," malamig niyang sagot. Napayuko lang si Ella. "Hindi po ako nagpapanggap. Magandang gabi lang po talaga ang gusto kong sabihin." Tumalikod siya at naglakad palayo. Naiwan si Adrian na parang natahimik. Hindi maintindihan kung bakit kahit ilang beses niya nang pinahiya si Ella ay hindi ito napipikon o nagagalit. Kinabukasan, dumating ang isang bagong batch ng mga pasyente sa kanilang ward. Isa roon ay isang matandang lalaki na may malubhang sakit sa puso. Tahimik lang ito pero palaging nakangiti kay Ella. "Parang anak na kita," sabi nito minsan habang inaayos niya ang kumot. "Ang galing mong mag-alaga, parang may dalang ilaw yang ngiti mo." Napangiti rin si Ella at sinagot, "Maraming salamat po, Lolo. Ang mahalaga po, gumaling kayo." Mula sa kabilang sulok ng silid, napansin ni Dr. Adrian ang eksenang iyon. Nagtaka siya kung paano nagagawang ngumiti ni Ella sa kabila ng lahat. Para sa kanya, mahina ang mga taong masyadong mabait. Pero habang tinitingnan niya ito, may kung anong kakaibang pakiramdam ang sumagi sa isip niya. Isang uri ng paggalang na hindi niya maipaliwanag. Habang lumilipas ang mga araw, napansin ni Dr. Adrian na tila kahit anong gawin niyang pagtaas ng boses, hindi talaga natitinag si Ella. Sa halip, lalong lumalalim ang respeto ng mga pasyente at staff sa kanya. Sa bawat oras na tinatawag niya ito, naroon ito agad, laging handang tumulong, walang reklamo. At sa bawat pag-aalipusta niya, unti-unti ring nakikita ni Adrian ang sarili niya sa salamin. Isang lalaking puno ng pride at galit na walang malinaw na dahilan. Sa gabi habang mag-isa siyang naglalakad sa hallway ng ospital, naririnig pa rin niya ang huling sinabi ni Ella sa kanya, "Hindi po ako nagpapanggap, Doc." At sa unang pagkakataon, mula nang dumating siya, may naramdaman siyang kaunting hiya. Hindi pa niya alam, pero iyon na ang unti-unting pagbukas ng pinto ng pagbabago sa puso niyang matagal nang sarado sa kababaang loob. Isang umaga, bago pa man sumikat ang araw, abala na si Ella sa nurse station habang ina-update ang mga record ng pasyente. Tahimik ang buong ward, tanging tunog ng printer at pag-ikot ng mga gulong ng stretcher ang maririnig. Habang nakayuko siya sa mga papel, biglang dumating si Dr. Adrian na halatang masama ang gising. Hindi man lang bumati, agad siyang nagtungo sa operasyon room upang maghanda para sa isang emergency case. Pagpasok niya, napansin niyang hindi pa nakaayos ng husto ang mga surgical tools. Agad niyang pinanlakihan ng mata si Ella na abala pa sa paglalagay ng gloves. "Ano to? Bakit hindi pa handa ang mga gamit?"
Singhal niya, puno ng galit. Nagulat si Ella pero mabilis niyang inayos ang tray. Pasensya na po, Doc. May delay po sa sterilization. Inaayos ko na po, paliwanag niya. Ngunit hindi iyon sapat kay Adrian. Hindi ko kailangan ng dahilan. Ang kailangan ko ay resulta. Kung ganitong klase ka ng nurse, paano ka nagtagal dito? Tahimik lang ang silid. At kahit ang mga kasamang nurse ay hindi makatingin, alam nilang wala naman talagang mali sa ginawa ni Ella. Si Dr. Adrian lang ang labis na mainit ang ulo. Habang nagsisimula ang operasyon, maingat si Ella sa bawat utos. Ngunit sa gitna ng tensyon, nang abutin ni Adrian ang scalpel, nagkamali si Ella at naiabot ang forceps. Saglit na natigilan si Adrian at sa isang iglap, marahas niyang tinapon sa mesa ang gamit. What is wrong with you? Do you even know what you're doing? Mabilis niyang binikas ang mga salitang iyon sa harap ng buong team. Ang mga nurse ay napayuko, ang mga intern ay natigilan, at si Della ay namutla sa hiya. Sinubukan niyang magpaliwanag, ngunit pinutol siya ni Adrian. Kung hindi mo kaya ang trabaho mo, lumabas ka na lang. Sigaw niya habang ang mga mata nito ay puno ng galit at paghamak. Napakagat-labi si Ella. Hindi niya alam kung ano ang uunahin, ang hiya o ang sakit ng loob. Tahimik siyang tumalikod at lumabas ng operating room. Ramdam ang bigat ng bawat hakbang. Sa hallway, halos mangiyak-ngiyak siya habang naglalakad. Sa isip niya, paulit-ulit niyang tinatanong kung bakit kailangan siyang trapuhin ng ganon. Hindi niya alam na mula sa kabilang dulo ng hallway, pinagmamasdan siya ng head nurse na si Ma'am Teresa. Nilapitan siya nito at marahang hinawakan sa balikat. Anak, tama na. Alam kong gusto mo lang gawin ang tama, pero hindi mo kailangang hayaang ganon kanya tratuhin. Tumango lang si Ella at ngumiti ng pilit. Ayos lang po ako, ma'am. Siguro pagod lang siya. Gunit sa mga mata niya, makas ang pagod at pait. Kinahapunan, matapos ang operasyon, pumasok si Dr. Adrian sa lounge room. Tahimik ang paligid at ang mga staff ay umiwas sa kanya. Pinagmasdan niya ang sarili sa salamin at napansin ang mga kamay niyang nangingingig. Sa likod ng galit at yabang, may bahid ng pagkailang. Alam niyang sobra ang naging reaksyon niya pero ayaw niyang umamin. She's too soft, sabi niya sa sarili. Walang lugar ang pagiging emosyonal sa ganitong trabaho. Ngunit sa ilalim ng tinig na iyon, may maliit na bahagi ng konsensya niyang kumakatok. Pinatanong kung tama pa ba ang ginagawa niya. Nang sumapit ang hapon, habang nasa nurse station, biglang tumunog ang alarm sa emergency room. Isang batang lalaki ang dinala, halos walang malay, habang umiiyak ang ina nito. Mabilis na tumakbo si Ella upang tulungan ang bata. Kabisado na niya ang protocol. Agad niyang sinimulan ang pag-stabilize ng pasyente habang wala pa si Dr. Adrian. Nagsimula siyang magbigay ng tamang dosage ng oxygen at kinontrol ang pulse rate ng bata. Dumaping si Dr. Adrian makalipas ang ilang minuto at nagulat nang makita si Ella na kalmado ngunit determinado. Ginagawa ang lahat ng kaya niya para mailigtas ang bata. Anong ginagawa mo? Hindi mo trabaho yan. Sigaw ni Adrian, sabay agaw ng chart. Ngunit bago pa siya makapagsalita ulit, nagsalita ang isa sa mga doktor sa tabi niya. Dok, ginawa niya ang tama. Kung hindi siya kumilos agad, baka wala na ang bata. Natigilan si Adrian. Hindi siya makapaniwala sa narinig. Tumingin siya kay Ella na patuloy pa ring binabantayan ang bata. Tahimik lang ngunit may bakas ng pagod sa mukha. Napayuko siya pero agad niyang itinago ang emosyon. Fine, mahina niyang sabi. Pero sa susunod, hintayin mo pa rin ako bago ka kumilos. Tumango lang si Ella. Opo, Dok. Pagkatapos ng insidenteng iyon, kumalat ang kwento sa ospital na si Nurse Ella ang nakaligtas sa buhay ng bata. Maraming staff ang humanga sa kanya, pero si Dr. Adrian ay nanatiling tahimik. Sa kanyang isip,
May halo ng pagkalito. Hindi niya maipaliwanag kung bakit siya naaapektuhan sa kabaitan ni Ella at kung bakit hindi niya ito kayang galitin gaya ng dati. Habang nakaupo siya sa opisina, bigla niyang naalala ang mga salitang binitiwan niya kanina. Kung hindi mo kaya ang trabaho mo, lumabas ka na lang. Napabuntong hininga siya at napaisip kung sino nga ba talaga ang hindi kayang harapin ang trabaho. Ang nurse na matiga at mapagpakumbaba o ang doktor na palaging galit sa mundo. Kinagabihan, habang naglalakad sa hallway, nakita ni Adrian si Ella na nakaupo sa tabi ng kama ng batang pasyente. Hawak nito ang maliit na kamay ng bata at mahinang kumakanta para makatulog ito. Ang ilaw sa silid ay malambot at sa sandaling iyon, nakita niya kung ano ang hindi niya kailanman tinutukan sa kanyang propesyon, ang puso. Sa likod ng kanyang galing at karunungan, nawala sa kanya ang dahilan kung bakit siya naging doktor. Sa unang pagkakataon, nakaramdam siya ng tahimik na hiya. Hindi niya pa rin alam kung paano humingi ng tawad. Pero sa loob-loob niya, nagsimulang mabuo ang pagnanais na baguhin ang sarili. At sa gitna ng katahimikan ng gabi, habang pinagmamasdan niya si Ella na may ngiti sa labi, alam niyang may bagong simula na dahan-dahan nang umuusbong sa pagitan nila. Pagkalipas ng ilang araw, matapos ang insidente sa batang pasyente, tila naging mas tahimik si Dr. Adrian. Hindi na siya kasing tapang o kasing yabang noon, pero hindi rin ibig sabihin ay naging magaan na ang ugali niya. Madalas pa rin siyang seryoso at may distansya sa mga kasamahan. Ngunit mapapansin ng lahat na mas kontrolado na siya, mas kalmado sa mga sitwasyong dati ay agad siyang sumisigaw. Hindi niya ito aaminin, pero malaki ang naging epekto ng nakita niyang ginawa ni Ella noong araw na iyon. Tuwing nakikita niya itong nagtatrabaho, laging may kakaibang tingin sa mga mata niya. Tila paghanga, pero may halong pagkalito at hiya. Habang si Ella naman ay patuloy lang sa kanyang trabaho, parang walang nangyari. Hindi siya nagbago sa pakikitungo sa doktor, palaging magalang, palaging nakangiti. Ngunit napapansin na rin ng ibang nurse na tila mas madalas nang bumisita si Dr. Adrian sa nurse station, kadalasan para lamang magtanong ng mga simpleng bagay na kaya naman niyang sagutin sa sarili. Nurse Ella, may kopya ka ba ng post-op report ni Mr. Vargas? Tanong niya minsan. Opo, Doc. Nasa folder po sa itaas ng cabinet. Sagot naman ni Ella. Sige. Maikling tugon ni Adrian habang nakayuko, tila nahihiyang tumingin sa kanya. Si Leah, ang kaibigang nurse ni Ella, ay nakangiting sumulyap kay Adrian. Parang laging may dahilan si Doc para lumapit sa iyo bulong nito sa kaibigan. Napangiti lang si Ella. Huwag kang maingay, Leah. Baka marinig ka. Isang hapon sa kantin, napaupo si Ella kasama ang ilang nurse habang kumakain. Tahimik silang nagkukwentuhan tungkol sa mga pasyente nang biglang pumasok si Dr. Adrian. Agad siyang lumingon at nakita si Ella. Sa halip na umupo sa mesa ng mga doktor, dumiretso siya sa pila ng pagkain at umupo sa bakanteng mesa na hindi kalayuan sa kanila. Lahat ay napatingin, tila nagulat na sa unang pagkakataon, nakita nilang kumain si Dr. Adrian sa parehong lugar ng mga nurse. Isa sa mga staff ang mahina pang nagbiro. Nagbago na yata ang ihip ng hangin, pati si Doc bumababa na ng trono. Tumawa sila ng mahina, pero hindi iyon narinig ni Adrian. Tahimik lang siyang kumain. Paminsan-minsan ay sumisilip kay Ella na tila gusto sanang lapitan, pero pinipigilan ang sarili. Sa mga sumunod na araw, mas napansin ng mga kasamahan nila ang kakaibang aura sa pagitan nila. Hindi man nagsasalita si Adrian, halata sa kilos niyang mas maingat na siya sa mga sinasabi kay Ella. Kapag may pagkakamali, hindi na siya basta sumisigaw. Sa halip, tinuturuan na lang niya ng maayos. Next time, check the vitals twice before logging it in, okay? Sabi niya minsan kay Ella sa kalmadong tono. Tumango si Ella at mumiti.
Opo, Dok, salamat po. Hindi niya alam. Pero sa simpleng ngiting iyon, tila natutunaw ang lahat ng yabang sa puso ni Adrian. Isang gabi, matapos ang mahabang operasyon, nagpaiwan si Ella upang tapusin ang mga record ng pasyente. Tahimik ang buong ward at tanging tunog ng aircon ang maririnig. Biglang bumukas ang pinto at dumating si Dr. Adrian, may hawak na thermos ng kape. Nurse Ella, mahinang sabi nito, "Gabi na, hindi ka pa rin umuuwi?" Napalingon si Ella at ngumiti. "Kailangan ko lang po tapusin to, Doc. Para bukas, malinis na ang report." Lumapit si Adrian at inilapag ang thermos sa tabi ng mesa niya. "Uminom ka muna ng kape. Hindi pwedeng puro trabaho. Baka ikaw naman ang ma-admit dito." Nagulat si Ella sa tono ng doktor, malambing, magaan at tila totoo ang pag-aalala. "Salamat po, Doc," sagot niya. Umupo si Adrian sa kabilang mesa. Tahimik lang na pinapanood siyang magtrabaho. Sa sandaling iyon, parehong walang imikan, pero parang may kakaibang katahimikan na hindi nakakailang. Kinabukasan, kumalat agad sa ospital ang usapan na nakita raw si Dr. Adrian at si Ella na sabay umalis kagabi. Marami ang nagbulong-bulungan, pero si Ella ay nanatiling propesyonal at hindi pinatulan. Alam niya kung gaano kabilis lumaganap ang chismis sa ganitong lugar. Samantala, si Adrian naman ay tila wala ring pakialam. Ang mahalaga sa kanya, nagsisimula siyang makita ang totoong halaga ng mga taong dati ay minamaliit niya. "Hindi ko alam kung bakit ako naiiba pag siya ang kausap," sabi niya sa sarili habang nakatingin sa salamin sa loob ng locker room. Ngunit sa kabila ng unti-unting pagbabagong ito, hindi pa rin natatapos ang pagmamataas ni Adrian sa ibang tao. Isang araw, tinawag siya ng head nurse dahil may reklamo ang isang pasyente tungkol sa hindi niya pagpapaliwanag ng maayos sa procedure. "Doc, sana medyo hinay-hinay lang po sa pakikitungo. Natatakot daw po yung pasyente," sabi ni Ma'am Teresa. Nagtaas ng kilay si Adrian. "Hindi ako nandito para makipagkaibigan. Kung gusto nila ng kausap, maghanap sila ng counselor." Napailing lang si Ma'am Teresa. Paglabas ng opisina, nagkasalubong sila ni Ella sa hallway. "Doc, ayos lang po ba kayo?" tanong ni Ella nang may pag-aalala. "Ayos lang ako," maikli niyang sagot. Pero nang makita niyang may pag-aalala sa mga mata ng dalaga, napahinto siya at malumanay na nagsabi, "Salamat." Inagabihan. Habang pauwi si Ella, narinig niya ang dalawang nurse na nag-uusap tungkol sa kanya. Grabe, kung alam lang ni Dr. Cruz kung sino talaga si Ella, baka matunaw siya sa hiya. Hindi na niya pinansin iyon, bagkus ay tumingin siya sa langit at numiti. "Hindi ko kailangan ng pagkilala, basta alam kong tama ang ginagawa ko," mahina niyang sabi. Hindi pa niya alam na unti-unti nang napapansin ng mismong may-ari ng ospital, ang kanyang ama, ang lahat ng nangyayari. Mula sa malayo, matagal na pala itong nagmamasid. Sa susunod na mga araw, siya mismo ang kikilos at doon magsisimula ang pagbagsak ng lahat ng kayabangan ni Dr. Adrian sa paraang hindi niya inaasahan. Ilang araw matapos ang pagbabago sa kilos ni Dr. Adrian, mas napansin ng mga tao sa ospital ang kakaibang tensyon sa pagitan nila ni Ella. Hindi na ito tulad ng dati na laging mainit ang ulo niya at puno ng yabang. Ngayon, tila mas tahimik siya, mas mapanuri. Pero sa tuwing nagkakamali ang ibang nurse, hindi niya na ito agad sinisigawan. Sa halip, hinahabol niya ng tingin si Ella, tila may pagnanais na humingi ng gabay kung paano ba dapat kumilos. Hindi ito inaamin ni Adrian kahit kanino, pero unti-unti na siyang natututo ng bagay na matagal niyang kinalimutan, ang respeto. Isang umaga, abala ang buong department sa pag-aasikaso ng mga papeles para sa internal evaluation ng ospital.
lahat ng doktor ay kailangang magsumite ng ulat tungkol sa kanilang mga kaso at performance. Ang head nurse na si Ma'am Teresa ay nagsabi sa lahat na maging maingat sa mga detalye dahil mismong chairman daw ng ospital ang mag-iinspeksyon. Habang tahimik na nag-aayos si Ella ng mga chart, pumasok si Dr. Adrian sa nurse station. Nurse Ella, pakidala sa opisina ko yung case report ni Mr. Ramos. Kailangan ko sa evaluation mamaya, utos niya. Opo, Doc, mainahong tugon ni Ella, sabay labas ng ilang folder. Ilang minuto lang ang lumipas. Narinig ng lahat ang malakas na boses ni Adrian mula sa kanyang opisina. What is this? Mali ang date ng entry. Hindi ito pwede. Sigaw niya iyon sa gitna ng katahimikan. Lahat ng nurse ay napatingin sa isa't isa. Alam nilang may gulo na naman. Paglabas ni Dr. Adrian, hawak niya ang folder at tila galit na galit. Hindi mo ba alam kung gaano kahalaga to, nurse? Mali ang date, mali ang notes at wala pang pirma. Sobrang lakas ng boses niya kaya pati mga pasyente sa hallway ay napatingin. Tahimik si Ella at mahinahong sumagot. Tasensya na po, Doc. Nagmadali po kasi akong ayusin kahapon. Aayusin ko po agad. Ngunit imbes na tanggapin iyon, lalo pang uminit si Adrian. Palagi ka na lang may dahilan. Hindi mo ba alam na dahil sa'yo, ako ang mapapahiya sa board? Itinaas niya ang folder at ibinagsak sa mesa sa harap ni Ella. Nahulog ang ilang papel at isa-isang pinulot ng dalaga. Tahimik lang siya, hindi umiimik, pero ramdam ng lahat ang bigat ng eksena. Kung hindi mo kaya ang trabaho mo, bakit ka pa nandito? Dagdag ni Adrian bago lumakad palayo. Pagkaalis niya, nilapitan agad si Ella ng mga kasamahan. Ella, tama na. Hindi mo kailangang tiisin yun, sabi ni Lea. Pero ngumiti lang si Ella at marahang sumagot. Hayaan mo na, Lea. Siguro nga may mali ako. Hindi ko kailangang sumigaw pabalik para itama ang sarili ko. Habang pinupulot ang mga papel, bahagyang nanginginig ang mga kamay niya. Hindi dahil sa galit, kundi sa hiya at sakit ng loob. Hindi niya alam na mula sa dulo ng hallway, may isang lalaking nakamasid, si Dr. Ernesto Santiago, ang mismong may-ari ng ospital. Tahimik siyang nakatingin at nang makita ang ginawa ni Adrian, dahan-dahan siyang tumalikod at naglakad palayo. Seryoso ang muka. Kinabukasan, tinawag ni Dr. Ernesto ang lahat ng department heads para sa biglaang pulong. Nasa conference room si Dr. Adrian. Medyo naguguluhan kung bakit siya ipinatawag. Pagpasok ng chairman, lahat ay tumayo bilang respeto. Magandang umaga, seryosong sabi ni Dr. Ernesto. Narinig ko ang tungkol sa mga reklamo at ilang insidente sa ating ospital nitong mga nakaraang linggo. Hindi ko gusto ang ganitong klase ng kultura. Ang respeto ay dapat umiiral sa lahat, mula sa pinakamataas hanggang sa pinakamababa. Habang nagsasalita siya, naramdaman ni Adrian na tila para sa kanya ang bawat salita. May mga report akong natanggap tungkol sa isang doktor na paulit-ulit na nangaalipusta ng mga staff sa harap ng pasyente. Dagdag pa ng chairman habang diretso ang tingin sa kanya. Napayuko si Adrian. Matapos ang pulong, tinawag siya ni Dr. Ernesto sa opisina. Tahimik siya nang pumasok at tumayo sa harap ng chairman. Dr. Cruz, ikaw ba ang doktor na tinutukoy ko? Tanong nito ng malamig. Sir, I might have lost my temper a few times, but I was just trying to. Hindi pa siya natatapos nang pigilan siya ng chairman. Hindi mo kailangang ipaliwanag. Alam ko ang buong nangyari. Hindi mo kailangang itama ang sitwasyon sa pamamagitan ng pagyurak sa dangal ng iba, kung ang galit mo ay mas matimbang kaysa sa respeto mo sa kapwa. Hindi mo dapat piniling maging doktor. Tila napatigil si Adrian. Parang tinusok siya ng bawat salitang binitiwan ni Dr. Ernesto. I apologize, sir, mahina niyang sabi. Ngunit bago siya makalabas, biglang idinugtong ng chairman. At isa pa, kung alam mo lang kung sino talaga ang nurse na ilang beses mong pinahiya
Baka lalo kang mahiya sa sarili mo. Natigilan si Adrian, pero hindi na siya nagtanong. Lumabas siyang tahimik, litong-lito. Sa loob-loob niya, tinatanong niya kung ano ang ibig sabihin ng chairman. Sino ba si Ella? Bakit parang may bigat ang mga salitang iyon? Kinagabihan, habang naglalakad siya sa ospital, nadaanan niya ulit si Ella na tahimik na nagliligpit ng gamit. Gusto niyang lumapit at humingi ng tawad, pero tila may pader na pumipigil sa kanya. Sa halip, tumingin lang siya sandali at lumakad palayo. Sa bawat hakbang niya, mabigat ang dibdib niya, parang may unti-unting bumabagsak sa konsensya niya. Samantala, si Ella sa kabila ng lahat ay nanatiling kalmado. Pagkatapos niyang magligpit, napatingin siya sa larawan ng ospital, sa dingding kung saan nakalagay ang pangalan ng kanyang ama. Pa, mahinang bulong niya. Hanggat kaya ko, hindi ko sasabihin sa kanila kung sino ako. Gusto kong patunayan na kaya kong maging mabuting nurse, kahit hindi mo ako kilala bilang anak mo. Sa sandaling iyon, napangiti siya ng payapa habang sa kabilang bahagi ng ospital. Unti-unti namang nabubuo sa isipan ni Dr. Adrian ang katotohanang malapit na niyang matuklasan, ang pinakamalaking pagkakamaling magpapabago sa buong direksyon ng kanyang buhay. Makalipas ang ilang araw mula nang makausap ni Dr. Adrian ang chairman, tila naging mas tahimik ang buong ospital. Wala na ang dating sigawan o tensyong dulot ng kanyang galit. Sa halip, may halatang pag-iingat sa bawat galaw niya. Madalas siyang makitang nag-iisa, tahimik na nagre-repaso ng mga report at bihirang magsalita kung hindi naman kailangan. Marami sa mga nurse ang nagulat sa pagbabagong ito, at ang iba ay nagtataka kung ano ang sinabi sa kanya ni Dr. Ernesto. Ngunit para kay Ella, wala siyang ibang inisip kundi magpatuloy sa trabaho. Alam niyang kahit papaano, may bigat sa dibdib ni Dr. Adrian, pero hindi niya alam kung paano siya lalapitan nang hindi nito mararamdamang pinapahiya siya. Sa kabila ng lahat, nanatili siyang mahinahon at magalang sa pakikitungo rito. Kahit ilang beses na siyang nasaktan. Isang araw, habang abala ang lahat sa ER, isang lalaking nag-collapse sa labas ng ospital ang dinala sa kanila. Habang nagpapanik ang mga kasama ng pasyente, mabilis na kumilos si Ella. "BP is dropping. Oxygen now," sigaw ng isa sa mga nurse. Mabilis siyang kumilos at sinimulan ang pag-check ng airway. Habang tumatakbo si Dr. Adrian papunta sa kanila. "Move, I got this," sabi nito sabay hawak ng stethoscope. Pero bago pa siya makapag-utos ng sunod, napansin niyang si Ella ay maayos na nagsiset up ng IV at maingat na nagbibigay ng instruction sa iba. Walang halong kaba sa kilos niya, kalmado at malinaw. Habang pinapanood ni Adrian ang nurse na dati ay palagi niyang pinapagalitan, tila may kung anong humaplos sa kanyang konsensya. Naalala niya ang mga panahong nilait niya ito, ang mga sandaling pinahiya niya ito sa harap ng iba. At ngayon, habang nakikita niyang si Ella ang nagligtas sa buhay ng pasyente bago pa man siya makialam, napayuko siya sa tahimik na pagkahiya. Matapos ang ilang minuto ng pagsisikap, tuluyan nilang na-stabilize ang pasyente. Narinig nila ang mahinang thank you mula sa pamilya nito at ang mga mata ni Ella ay tila kumikislap sa pag-asa. "Good job, nurse." Mahina ngunit taus-pusong sabi ni Adrian habang tinitingnan siya. Napatingin si Ella, medyo nagulat pero ngumiti. "Salamat po, Doc." Sa unang pagkakataon, walang tensyon sa pagitan nila. Sa halip, may kakaibang katahimikan. Parang pareho silang huminga ng sabay. Tila parehong napagod hindi sa trabaho, kundi sa bigat ng mga nakaraang araw. Habang lumilipas ang mga linggo, unti-unting napansin ng buong ospital ang malaking pagbabago kay Dr. Adrian. Hindi na siya basta sumisigaw, hindi na rin siya nagmamadali sa bawat desisyon. Kapag may pagkakamali ang isang nurse, tinuturuan niya na lang ito ng maayos. Minsan,
Nakita pa siya ng staff na tumutulong magbuhat ng pasyente, isang bagay na dati ay hindi niya kailanman gagawin. Si Dr. Cruz ba yan? Mahina pang biro ng isa sa mga nurse. Parang hindi na siya si Dr. Cruz ah. Tumawa sila, pero may halong ginhawa sa tono. Ang dating kinatatakutang doktor, ngayon ay tila naging isang taong kayang nitian at lapitan. Si Ella naman, sa kabila ng lahat, ay patuloy na nagpapakita ng kababaang loob. Hindi niya ginagamit ang pagkakaalam ng ama niya sa mga nangyayari at lalong hindi niya binanggit na siya ang anak ng may-ari. Para sa kanya, mas mahalagang kilalanin siya sa sarili niyang kakayahan, hindi sa apelido. Ngunit isang gabi, habang nasa nurse station, may dumating na balitang nagdulot ng takot sa lahat. Isang critical patient daw ang dinala sa ospital. Isang batang babae na nasagasaan at kailangan agad operahan. Tumakbo ang buong team sa operating room at si Dr. Adrian ang na-assign bilang lead surgeon. Si Ella ang naka-duty bilang circulating nurse. Habang nagsisimula ang operasyon, biglang nag-brown out sa ilang bahagi ng ospital. Nagpanik ang ilan, ngunit agad na kumilos si Ella. Manual suction ready. Maghanda ng flashlight, sigaw niya. Sa tulong ng mga nurse, nagpatuloy si Adrian sa operasyon. Sa gitna ng dilim, naririnig niya ang boses ni Ella na kalmado at malinaw. Nagbibigay ng tamang instruksyon sa mga kasama. Sa huling bahagi ng operasyon, nang ibigay ni Ella ang huling instrumento, naramdaman ni Adrian na nanginginig ang kamay niya, hindi sa takot, kundi sa pagkaunawa. Kung wala si Ella sa gabing iyon, maaaring hindi nila nailigtas ang bata. Nang matapos ang operasyon, napaupo siya saglit sa tabi ng mesa, pinahid ang pawis at tumingin kay Ella. "You did great," sabi niya sa mababang tono. Mumiti si Ella kahit pagod. "Trabaho lang po natin yan, Doc." Kinabukasan, kumalat ang kwento sa ospital kung paano nailigtas ni Dr. Adrian at ni Nurse Ella ang bata sa kabila ng blackout. Tinawag sila ng head nurse at pinuri sa harap ng lahat. Kung may teamwork at malasakit, walang imposibleng operasyon, sabi ni Ma'am Teresa. Lahat ay pumalakpak at sa bitna ng mga tao, tumingin si Adrian kay Ella at bahagyang ngumiti. Pero sa loob niya, may halo ng guilt. Alam niyang hindi siya karapat-dapat purihin katabi ni Ella. Siya ang dapat magpasalamat. Nang sumapit ang gabi, hindi siya mapakali. Umunta siya sa rooftop ng ospital at doon ay tahimik na umupo. Sa ilalim ng mga ilaw ng lungsod, binalikan niya ang lahat. Ang mga sigaw niya, ang pagyurak niya sa dignidad ni Ella, at ang mga pagkakataong pinakita nitong ang kabaitan ay hindi kahinaan. Anong klaseng tao ba ako nun? Mahina niyang tanong sa sarili. Hindi niya alam na sa likod ng pinto ng rooftop, nakatayo si Ella. Tahimik lang siyang nakikinig. "Hindi mo kailangang parusahan ang sarili mo, Doc," mahina nitong sabi. Napalingon si Adrian, bahagyang nagulat. "Ella, paano mo nalaman na nandito ako?" "May mga nurse po kasing nagsabing umakyat kayo. Akala ko may problema." Tumawa siya ng mahina. "Meron nga, ako mismo." Lumapit si Ella at umupo sa tabi niya. "Lahat naman po tayo nagkakamali. Ang mahalaga, natututo tayo." Tumingin si Adrian sa kanya at sa unang pagkakataon bumagsak ang bigat sa dibdib niya. "Hindi ko alam kung paano ako hihingi ng tawad sa lahat ng sinabi ko noon." Mahina niyang sambit. "Huwag niyo na pong isipin yon," sagot ni Ella. "Ang mahalaga, nagbago kayo. Hindi niyo kailangang magsalita. Nakikita naman ang lahat." Sa ilalim ng malamig na hangin ng gabi, pareho silang natahimik. At sa sandaling iyon, naramdaman ni Adrian na parang may tinanggal sa puso niyang matagal nang nakatali. Ang galit, ang pride, at ang pagkabulag sa kung ano ang tunay na halaga ng pagiging doktor. Ngunit hindi pa niya alam, ang aral na ito ay mas lalo pang lalalim dahil malapit na niyang malaman
kung sino talaga si Ella at kung gaano kalalim ang sugat na idinulot ng kanyang kayabangan noon. Makalipas ang ilang linggo, unti-unting bumalik sa normal ang takbo ng ospital matapos ang blackout incident. Ngunit para kay Dr. Adrian, may malalim ng pagbabago sa paraan ng pagtingin niya sa buhay at sa mga tao sa paligid. Hindi na siya basta nagtatrabaho para sa parangalan o para mapatunayan ang sarili, kundi dahil gusto na talaga niyang makatulong. Araw-araw pinipilit niyang bumawi sa mga dating nasaktan niya, lalo na kay Ella. Hindi man niya masabi ng diretsyo, ipinapakita niya sa kilos niya na nagsisisi siya sa lahat ng pang-aalipustang ginawa noon. Kapag may mahirap na duty, siya mismo ang nagbo-volunteer. At kapag may kasamahan na pagod, siya na ang tumutulong. Maraming staff ang napansin ang kakaibang kabaitan niya. Si Dr. Cruz, grabe, parang ibang tao na siya ngayon, sabi ng isa sa mga nurse. Oo nga, parang hindi na siya yung dating palasigaw. Minsan nga siya pa ang unang bumabati, sagot ng kisa pa. Ngunit sa kabila ng lahat ng pagbabagong iyon, may tanong pa ring bumabagabag sa isip ni Adrian. Sino nga ba talaga si Ella? Bakit ganun na lang ang respeto sa kanya ng mga senior staff? At pati si chairman mismo ay tila may espesyal na tingin sa dalaga. Isang umaga, habang nasa lounge si Adrian at nagkakape, napansin niyang dumating si Dr. Ernesto, ang chairman. Formal itong lumapit at marahang nagsabi, "Dr. Cruz, good morning. Pwede ba kitang makausap sandali?" Agad siyang tumayo at sumunod sa opisina nito. Tahimik lang silang dalawa habang naglalakad sa hallway, at sa bawat hakbang ni Adrian ay ramdam niya ang kaba. Pagpasok nila sa opisina, umupo si Dr. Ernesto sa likod ng mesa at tumingin sa kanya ng diretsyo. "Marami akong naririnig tungkol sa iyo nitong mga nakaraang linggo. Mahinahon nitong simula. Mukhang nagbago ka." Tumango lang si Adrian. "Sinisikap ko pong ayusin lahat ng pagkakamali ko, sir." Sandaling natahimik si Dr. Ernesto bago muling nagsalita. "Mabuti, kasi may isang bagay akong gustong linawin sa pagitan natin." Kinuha ni Dr. Ernesto ang isang folder mula sa drawer at inilapag iyon sa harap ni Adrian. "Ito ang report ng mga reklamo laban sa iyo nung unang buwan mo rito. Alam kong nagkamali ka, pero hindi ko pinansin iyon noon dahil gusto kong makita kung kaya mo pang magbago." Binuklat niya ang folder at nakita ni Adrian ang mga dokumentong pirma ni Ella ang nasa ilalim. Biglang nanikip ang dibdib niya. Si Nurse Ella po ang nagsumite?" Mahina niyang tanong. "Hindi," sagot ng chairman. "Siya ang tinutulungan noon ng mga kasamahan niya. Pero tinanggihan niya ang ideya ng pagreklamo. Ang sabi niya, baka kasi pagod lang si doktor. Hayaan na natin. Alam mo ba kung anong klaseng puso meron ng taong kayang magpatawad sa gitna ng sakit na siya mismo ang nakaranas?" Napayuko si Adrian. Wala siyang nasabi. "Pero alam mo, mas malalim pa dyan," dagdag ni Dr. Ernesto. "Kasi ang nurse na yan, na ilang ulit mong pinahiya, ay hindi ordinaryong empleyado rito." Parang may kumalabog sa dibdib ni Adrian. Dahan-dahan siyang tumingin sa chairman na ngayon ay seryosong nakatitig sa kanya. "Anong ibig niyong sabihin, sir?" tanong niya. "Si Ella Santiago," marahang sagot ni Dr. Ernesto, "ay anak ko." Nanlaki ang mga mata ni Adrian. Para siyang nanlamig at napaupo. Paulit-ulit niyang iniisip kung tama ba ang narinig niya. "Anak po ninyo?" "Oo," sagot ni Dr. Ernesto. Pinili niyang magtrabaho rito nang walang espesyal na trato. Gusto niyang matutunan ang hirap at saya ng pagiging nurse sa sarili niyang kakayahan. Kaya walang nakakaalam, maliban sa akin at sa ilang pinagkakatiwalaan. Tila biglang nawala ang lahat ng lakas ni Adrian. Naisip niya ang lahat ng pagkakataong pinahiya niya si Ella sa harap ng mga tao, ang mga sigaw at mga masasakit na salitang binitiwan niya. Para siyang binagsakan ng mundo. "Diyos ko," mahina niyang bulong. "Ano pong nagawa ko?" Tahimik lang si Dr. Ernesto habang nakatingin sa kanya. "Hindi kita tinawag para parusahan," wika nito. "Gusto ko lang malaman kung ano ang gagawin mo sa kaalamang yan.
Ang mga tao, Dr. Cruz, sinusubok ng pagkakataon. Ang iba bumabagsak, pero ang tunay na matalino ay marunong tumayo at itama ang pagkakamali. Tumango si Adrian, pero hindi makatingin sa chairman. Sir, wala akong maibibigay na dahilan para mapatawad ako. Pero kung papayagan nyo, gusto kong humingi ng tawad sa anak nyo. Hindi bilang doktor, kundi bilang isang taong naging bulag sa kabutihan ng iba. Paglabas niya sa opisina, mabigat ang bawat hakbang niya. Hindi niya alam kung paano siya haharap kay Ella. Buong araw siyang tahimik, parang nawalan ng boses. Nang dumating ang gabi, nakita niya si Ella sa nurse station, nag-aayos ng mga chart. Lumapit siya ng dahan-dahan. Nurse Ella, mahina niyang tawag. Paglingon ni Ella, halata ang pagod sa mukha nito, pero nandoon pa rin ang pamilyar na ngiti. Opo, Dok. Hindi agad nakapagsalita si Adrian. Tila biglang nawala ang lahat ng tapang niya. Gusto ko lang magpasalamat sa lahat ng pagtitiyaga mo sa akin. At humingi ng tawad. Nagulat si Ella, pero nanatiling kalmado. Wala na po yon, Dok. Matagal ko na po kayong pinatawad. Ngunit sa mga salitang iyon, mas lalo siyang nakaramdam ng hiya. Ella, alam ko na kung sino ka. Mahinahon niyang sabi. Biglang nanahimik ang paligid. Napatingin si Ella sa kanya halatang gulat. Ang ibig niyong sabihin, alam niyo na po? Oo, anak ka ni Dr. Santiago. Sandali silang parehong natahimik. Tila bumagal ang oras sa pagitan nila. Hindi ko alam kung paano ko haharapin to, sabi ni Adrian, halos pabulong. Lahat ng ginawa ko, lahat ng nasabi ko, hindi ko na mababawi. Pero gusto kong malaman mo, mula ngayon, hindi na ako yung doktor na dating kilala mo. Gusto kong maging karapat-dapat sa respeto mo, hindi bilang anak ng chairman, kundi bilang taong natutong humanga sa'yo. Naluha si Ella, ngunit ngumiti. Dok, hindi ko naman po hinangad na malaman yon. Ginawa ko lang po ang trabaho ko at doon ako pinakanahihiya. Sagot ni Adrian, kasi ikaw yung taong totoo sa ginagawa niya. Habang ako, puro pride lang. Sa gabing iyon, tumalikod si Ella at marahang naglakad palayo. Habang pinagmamasdan ni Adrian ang bawat hakbang niya, naramdaman niyang iyon ang simula ng kanyang tunay na pagbabago. Hindi na siya nagtatrabaho para sa sarili, kundi para maging karapat-dapat sa pangalawang pagkakataon na ibinigay sa kanyang buhay at ng taong minsang tiniis ang lahat ng sakit na siya mismo ang may gawa. Kinabukasan, tila ibang-iba ang pakiramdam ni Dr. Adrian pagpasok pa lang sa ospital. Sa bawat yapak niya sa hallway, naroon ang bigat ng hiya. Ngunit kasabay noon ay isang malinaw na layunin, ang ayusin ang mga nasira niyang ugnayan, lalo na kay Ella. Halos buong gabi siyang hindi nakatulog. Paulit-ulit na bumabalik sa isip niya ang mga sandaling pinahiya niya ito, ang mga sigaw at mapanuring tingin na ipinukol niya noon. Ngayon ay malinaw na sa kanya kung gaano kabuting tao si Ella. At mas lalong masakit isipin na ito pa pala ang anak ng mismong taong nagbigay sa kanya ng pagkakataon magtrabaho sa ospital. Habang naglalakad siya papunta sa department meeting, napapansin ng mga staff ang katahimikan niya, ang pagkakaroon ng kababaang hindi nila sanay makita sa kanya. Hindi na siya ang dating mayabang at mapangmata. Ngayon, siya ay isang doktor na tila pinagnilayan ng buhay kung ano ang ibig sabihin ng tunay na propesyon. Sa meeting na iyon, ipinahayag ni Dr. Ernesto ang kanyang pasasalamat sa lahat ng staff. Maganda ang naging takbo ng ospital nitong mga nakaraang buwan, wika niya. At may mga empleyado akong gustong kilalanin dahil sa dedikasyon nila. Nang banggitin niya ang pangalan ni Nurse Ella Santiago, nagpalakpakan ng lahat. Nakangiti si Ella habang tumatanggap ng parangal bilang isa sa mga pinakamahalagang nurse ng taon. Sa dulo ng bulwagan, tahimik lang si Dr. Adrian, pinagmamasdan siya. Habang nakikinig siya sa mga salita ng chairman tungkol sa kababaang loob ni Ella, ramdam niyang bawat katagang iyon ay tila dagok sa kanyang konsensya.
Hindi ko deserve makatrabaho ang taong ganyang kabuti. Ulong niya sa sarili. Pagkatapos ng seremonya, lumapit siya kay Ella at mahina niyang sinabi, "Congratulations, Nurse Ella. You truly deserve it." Numiti lang ito, may halong hiya. "Salamat po, Doc," sagot niya. "Pero hindi ko magagawa to kung hindi rin dahil sa team natin." Napangiti si Adrian, ngunit alam niyang higit pa roon ang dapat niyang sabihin. Gusto niyang humingi ng tawad ng lubusan, ngunit alam niyang hindi iyon basta-basta matatapos sa salita lamang. Ilang araw ang lumipas, tila mas naging magaan na ang relasyon nila sa trabaho. Hindi man ganap na malapit, kapwa nila pinili ang respeto sa isa't isa. Tuwing nagkakaroon ng operasyon, maayos silang nagtutulungan, walang sigawan, walang tensyon. Minsan habang nag-aayos si Ella ng gamit, napatingin siya kay Adrian na abala sa pagsusulat ng report. Tahimik lang itong nagtrabaho, ngunit halatang masinop at maingat na sa bawat detalye. Napangiti si Ella nang maramdaman niyang sa kabila ng lahat ng pinagdaanan nila, kaya pa rin nilang magtrabaho ng may kapayapaan. "Siguro nga, lahat nagbabago," mahina niyang sabi sa sarili. Ngunit isang gabi, nagkaroon ng malaking insidente sa ospital. May pasyente na namatay matapos ang isang komplikadong operasyon na hindi si Adrian ang namuno. Gayunman, dahil siya ang duty head ng department ng gabing iyon, siya ang pinagbintangan sa pagkakamaling nangyari. Nagulat siya nang makatanggap ng tawag mula sa board para sa investigasyon. "Pero wala naman akong kinalaman sa case na yon," paliwanag niya kay Ma'am Teresa. "Alam ko, Doc, pero kailangan mo pa rin magpaliwanag. Ganyan talaga ang sistema," sagot ng head nurse. Nang mabalitaan ito ni Ella, agad siyang lumapit kay Adrian. "Doc, nakita ko yung record ng operasyon. Hindi kayo ang nag-order ng wrong dosage. Pwede ko pong ipakita sa kanila yung tamang log." Napahinto si Adrian at tumingin sa kanya, puno ng pasasalamat ang mga mata. "Hindi mo kailangang gawin to, Ella," sabi niya. "Hindi naman kita sinusuportahan dati, pero ngayon tutulungan mo pa rin ako?" Bahagyang ngumiti si Ella. "Hindi ko po ginagawang paborto. Ginagawa ko lang kung anong tama." Kinabukasan sa harap ng Board of Directors, ipinakita ni Ella ang ebidensya. Malinaw doon na ang ibang doktor ang nagkamali at si Adrian ay walang kinalaman sa insidente. Tahimik lang siya habang nakikinig sa paliwanag ni Ella, ngunit halata sa kanyang mukha ang halong hiya at pasasalamat. Pagkatapos ng pulong, lumapit si Dr. Ernesto at marahang sinabi, "Mabuti na lang at may mga taong marunong tumindig sa tama kahit laban sa sistema." Tumingin ito kay Adrian. "I hope you've learned that being a doctor isn't just about saving lives. It's also about protecting the truth." Tumango si Adrian at huminga ng malalim. "I learned that the hard way, sir, and I'll never forget it." Paglabas nila sa boardroom, nagkatinginan sina Ella at Adrian. Tahimik lang silang naglakad sa hallway. "Salamat, Ella," wika ni Adrian. "Kung wala ka, baka hindi ko na kayang bumangon. Hindi ko alam kung paano ako makakabawi sa lahat ng ginawa ko noon." "Hindi nyo kailangang bumawi, Doc," sagot ni Ella habang nakatingin sa sahig. "Minsan sapat na yung makita namin na nagbago kayo. Hindi naman lahat ng sugat kailangang pag-usapan para gumaling. Kailangan lang ng oras." Napatigil si Adrian sa mga salitang iyon, para siyang tinanggalan ng bigat sa dibdib. "Pero sana, kahit paano, mapatawad mo pa rin ako," mahinahon niyang sabi. "Matagal ko na po kayong pinatawad," tugon ni Ella sabay ngiti. "Wala na o akong galit." Habang naglalakad siya paalis, pinanood siya ni Adrian, isang babaeng simple, tahimik, ngunit may puso at lakas na hindi matitinag. Sa isip niya, doon niya napatunayan kung ano talaga ang tunay na anyo ng kababaang loob. Hindi kailanman sumigaw si Ella, hindi siya lumaban ng may galit, ngunit siya ang nagtagumpay sa huli. Sa mga susunod na linggo,
Mas lalong minahal ni Adrian ang propesyon niya, hindi dahil sa karangalan o sahod, kundi dahil natutunan niyang ang bawat buhay na hinahawakan nila ay may kasamang dangal na kailangang pahalagahan. At sa bawat pasyenteng kanyang ginagamot, laging sumasagi sa isip niya ang isang simpleng nurse na nagturo sa kanya ng pinakamahalagang aral, na ang tunay na galing ay nagmumula sa puso, hindi sa titulo. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, naroroon pa rin ang tanong na hindi niya mawaglit. Matatanggap pa kaya siya ng pamilyang minsan niyang nasaktan? At higit sa lahat, paano niya mababayaran ang kabutihan ng babaeng nagbago sa kanya ng tuluyan? Pagkatapos ng mga pangyayari sa investigasyon, mas lalo pang naging mahinahon at marangal si Dr. Adrian sa kanyang trabaho. Hindi na siya yung doktor na palaging mayabang at madaling uminit ang ulo. Sa halip, isa na siyang halimbawang propesyonal na tinitingala ng lahat, hindi lang dahil sa galing niya, kundi dahil sa kababaang loob na unti-unting nakasanayan ng mga tao sa ospital. Sa bawat pagkakataon na may bago silang intern or nurse, si Adrian mismo ang unang nagbibigay ng gabay. Huwag kayong matakot magkamali, madalas niyang sabihin. Ang mahalaga, natututo kayo at hindi kayo nakakalimot maging tao. Sa bawat salitang iyon, madalas niyang naiisip si Ella, ang babaeng tahimik na nagturo sa kanya ng mga bagay na hindi niya natutunan sa medisina. Si Ella naman ay patuloy na nagtatrabaho ng may ngiti, bagaman paminsan-minsan ay nararamdaman niyang naiilang pa rin si Adrian kapag nagkakasalubong sila. Hindi dahil sa galit, kundi sa respeto. Minsan, habang nag-aayos siya ng mga gamit sa ward, lumapit si Ma'am Teresa at nakangiting nagsabi, "Ella, iba na talaga si Dr. Cruz ngayon. Parang ikaw ang dahilan kung bakit nagbago siya." Napatawa si Ella at umiling. "Naku ma'am, hindi po. Siguro siya lang po talaga ang nagpasya na baguhin ang sarili niya." Pero sa puso niya, alam niyang hindi iyon ganap na totoo. Nakita niya mismo ang unti-unting pagbabagong iyon, mula sa mapanghusga, naging maramdamin, mula sa mapagmataas, naging mapagpakumbaba. Isang araw, habang papalapit ang anibersary ng ospital, nagpasya ang management na magkaroon ng malaking selebrasyon. Lahat ng empleyado ay inaasahang dadalo, pati na ang mga opisyal at miyembro ng board. Si Dr. Ernesto mismo ang magbibigay ng mensahe sa programa. Sa araw ng okasyon, nagkagulo sa function hall. Magagarang damit, masayang halakhakan, at masasayang muka ng mga empleyado ang bumungad sa paligid. Si Ella ay simpleng nakaputing bestida, habang si Adrian naman ay naka-black suit na bagay sa kanya. Nang magkita sila sa entrance, magalang siyang bumati. "Magandang gabi, Nurse Ella." Napangiti si Ella. "Magandang gabi rin po, Doc." Pareho silang sandaling natahimik, parang may gustong sabihin, pero parehong nag-atubili. Nang magsimula ang programa, tumayo si Dr. Ernesto sa entablado. "Ngayong gabi, wika niya sa mikropono, gusto kong ipagmalaki ang mga taong hindi lang nagtatrabaho ng may husay, kundi pati may puso." Habang nagsasalita siya, pinagmamasdan ni Adrian si Ella na tahimik lang sa mesa. "At gusto kong kilalanin ang isang doktor na minsan ay nakalimot, ngunit ngayon ay nagbibigay inspirasyon sa iba. Dr. Adrian Cruz, maaari bang tumayo ka?" Nagulat si Adrian. Ang mga tao ay pumalakpak at ngumiti. Dahan-dahan siyang tumayo, halatang hindi inaasahan ang mga papuri. "Ang pagbabagong ipinakita mo ay isang paalala sa lahat na ang tunay na karunungan ay nagsisimula kapag marunong tayong umamin sa pagkakamali," dagdag ni Dr. Ernesto. Lahat ay pumalakpak muli. At sa gitna ng ingay, tumingin si Adrian kay Ella. Nakangiti ito at sa unang pagkakataon, ramdam niyang napatawad na nga siya ng lubos. Matapos ang programa,
lumabas si Adrian sa veranda para magpahangin. Tahimik siyang nakatingin sa mga ilaw ng syudad nang lumapit si Ella. Magaling yung speech ng chairman, ano? Huwi ka nito. Napatingin siya at ngumiti. Oo, hindi ko inasahan yung mga sinabi niya. Akala ko nga aawayin niya pa ako sa harap ng lahat, biro niya. Tumawa si Ella ng mahina. Hindi naman siya ganon. Alam kong matagal ka na rin niyang pinagmamasdan. Saglit silang natahimik bago nagsalita ulit si Adrian. Ella, gusto ko lang ulit magpasalamat. Alam kong kahit ilang beses ko nang sinabi, kulang pa rin yun para bayaran lahat ng ginawa mo para sa akin. Wala na yun, Doc, sagot ni Ella habang nakatingin sa malayo. Ang mahalaga, pareho na tayong masaya sa ginagawa natin ngayon. Ngunit sa gitna ng tahimik na usapan nila, dumating si Dr. Ernesto. Mukhang maganda ang hangin dito biro niya. Pareho silang nagulat at agad na tumayo. Sir, sabi ni Adrian, medyo naiilang pa rin. Tumawa lang ang chairman. Relax, hindi ako nandito para sermonan ka. Nais ko lang sanang sabihin, proud ako sa pagbabago mo. Lumingon si Adrian sa kanya, bahagyang namula. Salamat sir. Hindi ko po magagawa yun kung hindi dahil sa inyo at sa anak ninyo. Tumawa si Dr. Ernesto at tinapik siya sa balikat. Alam mo, hindi lahat ng tao marunong umamin ng pagkakamali. Pero mas bihira ang taong kayang tumayo at magbago. Huwag mong sayangin yan, Adrian, ang mga tao dito. Lalo na si Ella, naniwala sa iyo kahit noong panahon na wala ka nang naniniwala sa sarili mo. Naiwan si Adrian na nakatingin sa mag-ama. Habang papalayo si Dr. Ernesto, lumingon si Ella at numiti. Hindi naman pala kayo ganun kasama, Doc, biro niya. Hindi na ngayon, tugon ni Adrian sabay ngiti. Salamat sa iyo. Sa gabing iyon, tila naging ganap ang katahimikan sa puso niya. Wala nang galit, wala nang hiya. Puro pasasalamat na lang. Pag-uwi niya, dumaan siya sa chapel ng ospital at sandaling nagdasal. Salamat, bulong niya habang nakatingala sa krus. Dahil binigyan ako ng pagkakataong matuto, hindi lang bilang doktor kundi bilang tao. At sa labas ng bintana ng chapel, nakita niyang naglalakad si Ella pauwi, dala ang maliit niyang bag at pagod ng ngiti. Sa loob ng puso niya, alam niyang hindi lang siya nakatagpo ng kasamahan sa trabaho, kundi ng taong magpapaalala sa kanya habang buhay kung paano maging mabuti kahit minsan ay nagkamali. Sa pagkakataong iyon, tuluyan nang naglaho ang dating doktor. Adrian na mapagmatas. Ang naiwan na lamang ay isang lalaking marunong magmahal, rumespeto at magpatawad. Makalipas ang ilang buwan mula sa ospital anniversary, tuluyan nang nagbago ang imahe ni Dr. Adrian sa buong St. Raphael Medical Center. Ang dating kinatatakutang doktor ay ngayon isa nang iginagalang at hinahangaan, hindi lang ng mga kapwa-doktor, kundi pati ng mga nurse at pasyente. Sa bawat araw na dumaraan, pinagsisikapan niyang maipakita ang bagong pananaw sa propesyon. Isang doctors na marunong makinig, marunong umunawa, at higit sa lahat, marunong magpakumbaba. Sa tuwing naiisip niya ang mga panahong malupit siya kay Ella, hindi niya maiwasang mapangiti na lang sa sarili. Parang hindi siya makapaniwalang ganoon siya noon. At tila ba ibang tao na ang nasa mga alaala niyan iyon. Isang umaga, habang nagro-rounds siya sa ward, napansin niyang wala si Ella sa duty. Nang tanungin niya ang ibang nurse, sinabi ng mga ito na naka-leave si Ella para sa isang short nursing conference sa Cebu. Bigla siyang nakaramdam ng kakaibang lungkot. Sanay siyang makita ito araw-araw, kahit sandaling ngiti lang o simpleng good morning doc. Iba na ang pakiramdam ng ospital kapag wala si Ella. Tahimik pero parang kulang. Napangiti siya habang naglalakad sa hallway. Tingnan mo nga naman, bulong niya sa sarili. Isang nurse lang dati ang lagi kong pinapagalitan. Ngayon, siya na yung hinahanap-hanap ko.
Kinagabihan, habang naglalakad siya palabas ng ospital, nadaanan niya si Dr. Ernesto na palabas din ng opisina. Adrian, tawag ng chairman. May oras ka ba? May gusto akong pag-usapan. Naglakad silang dalawa papunta sa maliit na coffee shop sa tapat ng ospital. Habang tahimik silang nagkakape, biglang nagsalita si Dr. Ernesto. Alam mo Adrian, matagal na kitang gustong tanungin, sabi niya. Anong balak mo sa karir mo pagkatapos nito? Balita ko, inaalok ka ng posisyon sa isa pang ospital sa Makati. Nagulat si Adrian. Narinig niyo na po pala yon, sir. Oo, pero hindi ko po sigurado kung tatanggapin ko. Tumingin sa kanya si Dr. Ernesto at ngumiti. Maganda ang alok, pero hindi lahat ng oportunidad ay kailangan mong tanggapin. Minsan, mas mahalaga kung saan ka tumutubo bilang tao, hindi lang bilang propesyonal. Tumango si Adrian, nakatingin sa kape. Tama po kayo, sir. Dito po kasi ako natuto ng pinakamahalagang leksyon sa buhay. Hindi lang tungkol sa medisina, kundi tungkol sa pagkatao. Napangiti si Dr. Ernesto at alam mo kung sino ang dahilan kung bakit natutunan mo yan. Hindi sumagot si Adrian pero napangiti na lang siya. Ella, sabi ng chairman, alam kong malaki ang naitulong ng anak ko sa pagbabagong yan. Pero gusto kong itanong sa'yo, handa ka bang ipakita sa kanya na ang pagbabago mong yan ay totoo? Napatingin si Adrian, tila nagulat sa tanong. Sir, ibig niyo pong sabihin. Hindi ko ibig sabihin na ligawan mo siya. Mabilis na dagdag ni Dr. Ernesto na may halong biro. Pero, gusto kong makita mo kung gaano kahalaga ang marunong magpatawan. Kung gaano kalalim ang kaya mong gawin para ipakita na ang tao ay kayang magbago ng totoo. Napayuko si Adrian. Seryoso ang mukha. Gagawin ko po, sir. Hindi ko alam kung ano pa ang pwedeng gawin para mapatunayan yon, pero gusto kong subukan. Pagkalipas ng 2 linggo, bumalik si Ella sa ospital. Pagpasok pa lang niya, sinalubong siya ng mga kasamahan. Ella, ang dami mong na-miss, pati si Doc Adrian. Inahanap ka, biro ni Leah. Natawa si Ella. Naku, baka naman inaano mo lang yan. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, nang lumingon siya, nandoon si Adrian sa likod nila. May dalang maliit na buke ng bulaklak. Welcome back, Nurse Ella, nakangiti niyang sabi. Nagulat si Ella at halos hindi makapagsalita. Ay Doc, hindi naman kailangan yan, sabi niya habang tinaanggap ang bulaklak. Hindi kailangan pero gusto kong ibigay, sagot ni Adrian. Salamat sa lahat ng ginawa mo, hindi lang sa ospital, kundi sa akin. Mula noon, naging mas malapit sila sa isa't isa, hindi bilang doktor at nurse, kundi bilang magkaibigan na may paggalang at pagtitiwala. Madalas silang magkasabay kumain, minsan ay nagtutulungan sa mga charity medical missions ng ospital. Sa bawat araw na magkasama sila, lalong lumalalim ang pag-unawa ni Adrian sa kahalagahan ni Ella sa buhay niya. Ngunit sa kabila nito, may takot pa rin siya. Takot na baka isipin ni Ella na lahat ng ipinapakita niya ay dahil lang sa pagkakautang loob. Isang gabi, matapos ang mahabang operasyon, naiwan silang dalawa sa nurse station. Ella, mahinang sabi ni Adrian. Matagal ko nang gustong sabihin to. Napatingin si Ella, naghihintay. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin ng tama, pero salamat. Dahil sa'yo, natutunan kong maging tao ulit. Lahat ng pinaghirapan ko ngayon, utang ko sa'yo. Ngumiti si Ella at bahagyang umiling. Hindi mo kailangang magpasalamat, Doc. Ang gusto ko lang noon, matuto kang makinig sa puso mo. At sa tingin ko, nagawa mo na yon. Sa sandaling iyon, parehong natahimik. Sa labas, maririnig ang ulan na dahan-dahang bumabagsak at tila nagbigay ito ng kakaibang kapayapaan sa paligid. Tumayo si Adrian at marahang ngumiti. Minsan iniisip ko, paano kung hindi kita nakilala?
Siguro hanggang ngayon, masama pa rin ako sa mga tao. Tumawa si Ella ng mahina. Kung hindi tayo nagkakilala, malamang sinigawan mo rin yung ibang nurse sa ibang ospital. Biro niya. Pareho silang natawa, ngunit sa likod ng tawanan ay may lalim ng emosyon na pareho nilang naramdaman. Habang umuulan sa labas at naglalakad silang sabay palabas ng ospital, napatingin si Adrian kay Ella. Salamat ulit, Ella, sa lahat. Wala yon, Doc, sagot niya, nakangiti. Pero ngayon, siguro naman ako na ang dapat magpasalamat dahil kahit papaano nagkaroon ako ng kaibigang kasing totoo mo. Sa gabing iyon, habang sabay silang naglakad sa ulan, pareho nilang alam na tapos na ang yugto ng galit at pagsisisi. Ang natira na lang ay respeto, pagkakaibigan at ang katiyakang kahit gaano karaming pagkakamali ang nagawa ng isang tao, kaya pa rin itong magbago. Basta't may taong handang umintindi at magpatawad. Lumipas ang mga buwan at lalo pang naging maganda ang takbo ng ospital. Ang mga pasyente ay mas naging komportable dahil sa maayos na pakikitungo ng mga staff at si Dr. Adrian ay tuluyan nang nakilala bilang isa sa mga pinakagalang na doktor sa St. Raphael Medical Center. Mula sa pagiging matapang at mayabang, isa na siyang halimbawa ng isang doktor na may puso at malasakit. Lahat ng nurse at intern ay hinahangaan na siya ngayon, ngunit sa likod ng kanyang mga ngiti ay may nananatiling pagninilay. Alam niyang may utang pa rin siya sa babaeng nagturo sa kanya ng kababaang loob. Kay Ella, kahit gaano man siya kasaya sa bagong buhay na tinatahak, hindi niya pa rin maiwasang maalala ang mga panahong sinaktan niya ito noon. Sa bawat pagngiti ni Ella, tila paalala iyon ng kanyang mga pagkakamali at ng aral na kailanman ay hindi niya malilimutan. Isang araw, tinawag si Adrian ng chairman sa opisina. Adrian, sabi ni Dr. Ernesto, may gusto akong ipagkatiwala sa iyo. Agad siyang naupo, seryoso ang mukha. Anong utos po, sir? Tanong niya. Nais kong ikaw ang mamuno sa bagong medical outreach project ng ospital. Pupunta tayo sa mga probinsya para magbigay ng libreng operasyon at check-up. Gusto kong kasama mo si Ella sa proyektong ito. Napatingin si Adrian at napangiti. Kasama ko po si Ella? Tumango si Dr. Ernesto. Oo. Sa tingin ko, kayong dalawa ang pinakamagandang halimbawa ng pagkakaisa ng mga doktor at nurse. Gusto kong makita ng iba kung gaano kalakas ang koneksyon nyo bilang mga profesional. Saglit na natahimik si Adrian at marahang tumango. Gagawin ko po ang makakaya ko, sir. Nang marinig ni Ella ang tungkol sa proyekto, nagulat din siya. Ako po kasama ni Dr. Cruz? Tanong niya kay Ma'am Teresa. Oo, Ella. Sagot ng head nurse na nakangiti. Wala nang ibang mas bagay sa posisyon mo. Isa ka sa mga pinakamaaasahan dito. Napangiti si Ella pero sa loob-loob niya ay may halong kaba. Matagal na rin mula nang sila ni Adrian ay nagkasama sa isang malaking gawain. Hindi niya alam kung paano ito magiging pakiramdam. Kung magiging awkward ba o magiging natural na lang. Ngunit isang bagay ang sigurado. Gusto niyang maging maayos ang lahat para sa kapakanan ng mga taong matutulungan nila. Dumating ang araw ng biyahe. Maagang nagkita si Adrian at Ella sa labas ng ospital, parehong naka-uniform at may dalang mga kagamitan. Ready ka na? Tanong ni Adrian habang nag-aayos ng gamit sa sasakyan. Handa na po, Dok, sagot ni Ella, ngiting magaan at payapa. Sa buong biyahe, tahimik lang sila sa una. Pero kalaunan ay nagsimulang maging magaan ang usapan. Naalala mo pa ba yung unang araw nating magkasama sa OR? Tanong ni Adrian na may halong biro. Napatawa si Ella. Siyempre naman, yung araw na muntik ko nang mahulog yung scalpel dahil sinigawan mo ko. Napailing si Adrian, tumawa at saka sumagot. Kung pwede lang balikan yon, sana ako yung humingi ng tawad agad. Kung alam ko lang kung sino ka nun, baka hindi ko nagawa yon.
Tumingin si Ella sa kanya. Seryoso pero mahinahon. Siguro nga, pero kung hindi mo yon nagawa, baka hindi mo rin natutunan lahat ng natutunan mo ngayon. Sa mga salitang iyon, naramdaman ni Adrian ang bigat ng katotohanan na minsan kailangan mo talagang masaktan para matutong magpakumbaba. Pagdating nila sa probinsya, sinalubong sila ng mga taong matagal nang naghihintay ng tulong medikal. Maraming bata, matatanda at buntis ang lumapit sa kanila. Ang simpleng klinika na itinayo ng ospital ay agad na puno ng mga pasyente. Habang abala si Adrian sa pagsusuri ng mga bata, si Ella naman ay maingat na nag-aasikaso ng mga gamot at forms. Pinagmamasdan siya ni Adrian habang tahimik itong kumikilos, mabilis, maayos na ngiti sa bawat pasyente. Hindi ko talaga alam kung paano mo nagagawang maging kalmado kahit sabay-sabay silang lumalapit. Biro niya, sanayan lang siguro, Doc, sagot ni Ella na nakangiti. Kapag sanay ka na sa gulo, matututo ka ring tumawa kahit pagod. Napangiti si Adrian. Hindi ko yan natutunan sa school. Sa'yo ko lang natutunan yan. Kinagabihan, matapos ang mahabang araw ng pagtulong, nagkaroon sila ng simpleng hapunan sa tabi ng ilog kasama ang mga volunteer. Tahimik ang paligid, tanging mga kuliglig lang ang maririnig. Habang nagkakatuwaan ang iba, nakatingin lang si Adrian sa tubig. Ella, mahinahon niyang sabi, "Salamat ha, sa lahat, sa pagtulong sa mga pasyente, sa pagtitiwala, at higit sa lahat sa pagpapatawad." Napatingin si Ella at ngumiti. "Matagal ko nang ginawa yon, Doc. Hindi ko na kayang dalhin yung galit. Mas mabigat kasi yun kaysa sa kahit anong trabaho. Pero ako, hindi ko pa ring napapatawad ang sarili ko noon." Tugon ni Adrian, "Hindi ko alam kung kailan darating yung araw na makikita ko yung sarili ko na karapat-dapat ulit." Tumingin si Ella sa kanya nang diretso at mahinahong nagsabi, "Doc, minsan hindi natin kailangang hintayin yung araw na yon. Minsan, kailangan lang natin tanggapin na karapat-dapat na talaga tayo ngayon." Sandaling napahimik si Adrian, ngunit unti-unti siyang napangiti. "Ang galing mo talaga magsalita, Ella," sabi niya. "Dati hindi kita pinapakinggan. Ngayon parang bawat salita mo may bigat na hindi ko kayang balewalain." Tumawa si Ella at nagbiro, "Baka naman dahil mas tahimik na ako ngayon kaya mas naririnig mo na." Pareho silang natawa at sa gitna ng gabing payapa, pareho nilang naramdaman ang kapanatagan. Hindi nila kailangang banggitin ang nakaraan dahil alam nilang pareho na nila itong napagtagumpayan. Pagbalik nila sa Maynila, sinalubong sila ng masiglang staff ng ospital. "Ang dami niyong natulungan," sabi ni Ma'am Teresa. "Ang galing niyong dalawa. Lahat ay masaya. Ngunit si Dr. Ernesto ang pinakamasayang makakita sa kanila." "Mabuti at ligtas kayong nakabalik," sabi niya habang nakangiti. "Napahanga ninyo ako." Lumapit siya kay Adrian at marahang tinapik ang balikat nito. "Ang anak ko matagal ko nang ipinagmamalaki. Pero ngayon, pati ikaw, isa ka na rin sa mga ipinagmamalaki ko." Napangiti si Adrian at nagpasalamat. Sa likod niya, nakatingin si Ella, tahimik lang, ngunit halata sa kanyang mga mata ang tunay na tuwa. Sa wakas, pareho na nilang narating ang punto kung saan ang respeto at tiwala ay mas malakas pa sa anumang sugat ng nakaraan. Makalipas ang ilang linggo mula nang bumalik sila mula sa outreach program, mas lalong naging malapit ang samahan nina Dr. Adrian at Ella. Hindi na lang sila basta magkasama sa trabaho, tila may malalim ng pagkakaunawaan sa pagitan nila. Sa bawat operasyon, sa bawat tawanan at kwentuhan sa nurse station, ramdam ng lahat ang magaan na ugnayan nila. Ngunit sa kabila ng masayang samahan, may mga sandaling hindi maiwasan ni Adrian na mapaisip. Madalas siyang mapatingin kay Ella habang ito ay nagtatrabaho, nakangiti, kalmado at walang bahid ng pagod kahit mahirap ang shift. Sa isip niya, paulit-ulit niyang tinatanong ang sarili,
Paano ko ba nabastos ang isang taong ganito kabuti? Paano ko siya nagawang saktan noon? Hindi niya alam kung paano niyang ipapakita kay Ella kung gaano kalaki ang pagsisisi niya at kung paano niyang ipaparamdam dito na sobra ang paghanga at respeto niya ngayon. Isang gabi, pagkatapos ng duty, nag-aya si Ella na mag-donate ng dugo para sa isang pasyente na walang kamag-anak. Dok, tara po, kulang pa kasi ng donors. Wala pa pong ibang available ngayon. Sabi niya habang inaayos ang form. Napangiti si Adrian at tumango. Sige, magandang idea yan. Habang magkasabay silang nagdo-donate ng dugo, pareho silang natahimik. Sa loob ng tahimik na silid, maririnig lang ang mahinang pagdaloy ng dugo sa mga tubo. Hindi ko naisip na gagawin ko to, sabi ni Adrian nakangiting nakatingin sa kisame. Dati kasi, puro trabaho lang iniisip ko. Walang pakialam sa ganito. Napatingin si Ella at marahang ngumiti. Minsan kasi Doc, hindi mo agad makikita kung para saan ka talaga nga rito. Pero darating din yung araw na maiintindihan mo. Tingin ko nga dumating na yung araw na yon, sagot ni Adrian. At isa ka dahilan kung bakit ko nakita yon. Pagkatapos nilang mag-donate, sabay silang lumabas ng ospital. Tahimik ang paligid at malamig ang simoy ng hangin. Habang naglalakad sila papunta sa parking lot, biglang huminto si Adrian. Ella, sabi niya seryoso ang tono. Pwede ba akong magtanong? Ano yun, Doc? Bakit mo ako pinatawad noon? Kahit alam mong mali lahat ng ginawa ko, bakit hindi mo ako sinumbong o iniwasan? Sandaling natahimik si Ella bago sumagot. Kasi Doc, nakita ko naman kung gaano ka nagsusumikap. Hindi ko alam kung anong pinagdadaanan mo noon, pero alam kong hindi ka masamang tao. Siguro, minsan lang, kailangan ng tao ng pagkakataong magkamali para matutunan kung paano maging tama. Napayuko si Adrian, pilit pinipigilan ang pag-iyak. Hindi mo alam kung gaano kalaki yung nagawa mong pagbabago sa buhay ko, Ella. Hindi lang bilang doktor, kundi bilang tao. Kinabukasan tinawag si Adrian sa opisina ni Dr. Ernesto. Adrian, sabi ng chairman, may balita akong gusto kong malaman mo agad. Aalis ako papuntang Singapore sa susunod na buwan. Magte-train ako roon para sa bagong program ng ating foundation. Sa panahong yon, gusto kong ikaw muna ang pansamantalang mamahala bilang acting head ng surgical department. Halos hindi makapaniwala si Adrian sa narinig. Ako po, sir, tanong niya, gulat at halatang kinakabahan. Oo, sagot ni Dr. Ernesto nakangiti. Nakita ko ang lahat ng pagbabagong ginawa mo. Napatunayan mong hindi lang husay ang sukatan ng pagiging lider, kundi puso at respeto sa kapwa. Napayuko si Adrian, halatang emosyonal. Maraming salamat po, sir. Hindi ko kayo bibiguin. Sigurado akong hindi, tugon ng chairman. At sigurado rin akong masaya ang anak ko sa balitang to. Pagkatapos ng meeting, hindi niya mapigilang ngumiti habang naglalakad pabalik sa nurse station. Pagdating niya roon, nakita niya si Ella na nag-aayos ng mga gamit. May balita ako, sabi ni Adrian, halatang masaya. Ako raw muna ang pansamantalang head habang wala si chairman. Napangiti si Ella. Wow! Congratulations, Doc. Deserve niyo po yan. Kung alam mo lang, sabi ni Adrian, kung gaano kalaki ang ambag mo rito. Ako? Nagulat si Ella. Oo, sagot niya. Kung hindi dahil sa'yo, siguro hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam kung paano maging leader na may malasakit. Bahagyang natawa si Ella. Naku, Doc, sobra ka naman magbigay ng credit. Ginawa mo to sa sarili mong pagsisikap. Baka nga, sabi ni Adrian, pero ikaw pa rin ang nagturo sa akin ng direksyon. Lumipas ang mga linggo at nagsimula na ang panibagong yugto ni Adrian bilang acting head ng department. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang bigat ng responsibilidad na dati ay hindi niya pinapansin. Ngunit sa halip na magreklamo, tinanggap niya ito ng may buong puso. Lahat ng kanyang desisyon ay mahinahon at may pakiramdam ng paggalang sa bawat miyembro ng team. At sa bawat araw,
Lagi siyang nagtatanong sa sarili, ano kaya ang gagawin ni Ella sa ganitong sitwasyon? Parang boses niya ang nagsisilbing gabay sa bawat hakbang niya. Isang gabi, matapos ang mahabang operasyon, lumapit si Ella sa kanya. Dok, kumusta po kayo? Ang dami niyong ginagawa. Baka hindi na kayo nakakatulog. Numiti si Adrian at umiling. Pagod, oo, pero masaya. Alam mo, Ella, dati kapag pagod ako, puro reklamo lang. Pero ngayon parang kahit gaano kabigat, may dahilan na para magpatuloy. Ano pong dahilan yon? Tanong ni Ella. Napatingin siya rito at marahang ngumiti. Ang dahilan na hindi mo kailangang purihin. Kasi ikaw mismo yung dahilan. Natawa si Ella. Medyo nahiya, pero ramdam niyang may ibig sabihin si Adrian sa mga salitang iyon. Dok, huwag kayong masyadong madrama, biro niya. Baka sabihin ng mga nurse, napagod na kayo sa operasyon. Hindi naman, sagot ni Adrian na nakangiti. Baka lang kasi ayokong palampasin ang pagkakataong magpasalamat ulit. Habang naglalakad silang sabay palabas ng ospital, napatingin si Adrian sa langit. Tahimik ang gabi, maliwanag ang mga bituin, at tila may katahimikang sumasabay sa kanilang bawat hakbang. Ella, sabi niya, alam mo bang minsan naiisip ko, baka hindi aksidente lahat ng to? Baka talagang ginamit ka ni Lord para baguhin ako. Napatingin si Ella at ngumiti. Siguro nga, Doc. Pero hindi ako ang dahilan. Ikaw yung pinili mong magbago. Sa sandaling iyon, pareho silang natahimik, pero puno ng kapayapaan ang paligid. Sa bawat paghinga ni Adrian, ramdam niya na ang dating doktor na puno ng kayabangan ay tuluyan ng naglaho. Ang natira na lang ay isang taong marunong umamin, marunong magpasalamat at marunong umibig. Hindi dahil sa utang na loob, kundi dahil natutunan niyang pahalagahan ang kabutihan na minsan ay tinapakan niya noon. Makalipas ang ilang buwan, tuluyan nang nakilala si Dr. Adrian bilang isa sa mga pinakamatagumpay at respetadong doktor sa ospital. Sa bawat araw na lumilipas, hindi lang ang mga pasyente ang humahanga sa kanya, kundi maging ang mga katrabaho niyang minsang natakot at umiwas noon. Ang dating malupit at mapangmataas na doktor ay ngayon ay kilala na sa pagiging kalmado, marunong makinig at laging handang tumulong. Maging ang mga bagong nurse ay tinitingala siya at madalas marinig sa hallway ang mga salitang, si Dr. Cruz, isa yan sa pinakamabait na doktor dito. Ngunit sa likod ng mga ngiting iyon, laging may isang taong hindi niya nakakalimutan, si Ella. Sa tuwing nakikita niya ito, laging may kakaibang pakiramdam sa dibdib niya. Hindi nahiya o utang na loob, kundi isang tahimik na paghanga at pasasalamat na tila lalong lumalalim araw-araw. Isang umaga, habang nag-aayos ng report sa opisina, pumasok si Dr. Ernesto na ngayon ay kakabalik lang mula sa training sa Singapore. Adrian, sabi niya habang nakangiti, narinig ko ang lahat ng magagandang balita tungkol sa'yo. I'm proud of what you've become. Napangiti si Adrian at tumango. Maraming salamat po, sir. Malaki ang utang na loob ko sa inyo. Hindi lang sa akin, sabi ni Dr. Ernesto habang nakangiti. Sigurado akong alam mo kung kanino mo dapat ipagpasalamat ang pagbabagong yan. Napatawa si Adrian ng mahina. Opo sir, hindi ko po makakalimutan yon. Ganun ba? Tugon ni Dr. Ernesto. Bakit hindi mo pa sinasabi sa kanya? Napatingin si Adrian, bahagyang nagulat. Ha? Sir, ano pong ibig ninyong sabihin? Alam mo na ang tinutukoy ko. Sagot ng chairman habang nakangiti. Matagal ko nang napapansin kung paano ka tumingin sa anak ko. Hindi mo kailangang itago yan, Adrian. Ang mahalaga, alam mong totoo yung nararamdaman mo. Napakamot ng ulo si Adrian, halatang nahihiya. Sir, ayokong isipin ng iba na lumalampas ako sa propesyon. Isa pa po, hindi ko alam kung anong mararamdaman ni Ella. Tumawa si Dr. Ernesto. Kung alam mo lang kung paano pa tinitingnan ng anak ko minsan, baka hindi ka na magduda. Sabay tapik sa balikat ni Adrian at saka lumabas ng opisina. Naiwan si Adrian
nakangiti, ngunit halatang kinakabahan. Habang naglalakad siya sa hallway, papunta sa nurse station, nakita niyang abala si Ella sa pagbabantay ng isang matandang pasyente. Nakita niyang hinawakan nito ang kamay ng pasyente at mahinahong sinabi, "Huwag po kayong mag-alala, gagaling din kayo." Tahimik lang siyang napatigil at pinanood ito. Sa mga mata niya, hindi lang simpleng nurse si Ella, isa itong taong may pusong gininto, ang dahilan kung bakit nagbago ang buong pananaw niya sa buhay. Nang mapansin ni Ella na nakatayo siya roon, ngumiti ito. "Dok, matagal na po kayong nakatayo dyan. May kailangan po ba kayo?" Napangiti si Adrian at marahang umiling. "Wala naman. Gusto ko lang sabihin na ang galing mo pa rin sa pasyente. Parang kahit sino kapag ikaw ang kausap, agad gumagaan ang pakiramdam." Tumawa si Ella. "Naku, baka naman bola yan, Dok." "Hindi totoo yan," sagot ni Adrian. "At kung may award lang para sa nurse na may pinakamalaking puso, ikaw ang panalo." Kinagabihan, nagpa-meeting si Dr. Ernesto sa buong staff. "May magandang balita ako sa lahat," sabi niya. "Ngayong taon, gagawaran ng parangal ang mga doktor at nurse na nagpakita ng hindi lang husay, kundi tunay na malasakit sa kapwa." Habang pinapalakpakan ng lahat ang anunsyo, tumingin si Dr. Ernesto kay Adrian at kay Ella. "At ngayong gabi, gusto kong ipahayag na pareho kayong napili bilang mga tatanggap ng parangal na iyon." Nagulat ang dalawa at sabay na patingin sa isa't isa. Lahat ay nagpalakpakan habang nakangiti si Dr. Ernesto. Ang dalawang taong to, sabi niya, ay patunay na ang respeto, kababaang loob at malasakit ay kayang baguhin ang kahit sinong tao. Matapos ang programa, lumapit si Adrian kay Ella. "Hindi ko akalaing mapipili tayo pareho," sabi niya habang nakangiti. "Siguro, pareho lang talaga tayong may dapat ipagpasalamat." Tumawa si Ella. "Siguro nga, Dok." Sandali silang natahimik bago muling nagsalita si Adrian. "Ella, pwede ba kitang anyayahan sa dinner bukas? Wala naman itong kinalaman sa trabaho. Gusto ko lang sanang makasama ka ng walang pressure, walang ospital, walang puting coat." Medyo nagulat si Ella, pero marahan itong ngumiti. "Sige po, Dok. Basta huwag puro kape ang i-order nyo, ha?" Pareho silang natawa. Kinabukasan, nagkita sila sa isang simpleng restoran malapit sa baybayin. Hindi sila sanay makita ang isa't isa sa labas ng ospital, kaya parehong nahihiya sa simula. Pero habang tumatagal ang usapan, lumalambot ang tono at nagiging natural ang tawanan. "Hindi ko akalaing marunong ka rin palang ngumiti ng ganito," biro ni Ella. "Akala ko dati, puro sermon lang kaya mong gawin." Napangiti si Adrian. "Dati siguro, pero ikaw ang nagturo sa akin kung paano ngumiti ng totoo." Napatingin si Ella sa kanya at sa unang pagkakataon, nakita niya ang isang Adrian na hindi na pinatago ang emosyon. "Alam mo, Ella," sabi niya, "matagal ko na sanang gustong sabihin to, hindi lang pasasalamat, kundi paghangang totoo. Kung hindi dahil sa'yo, baka hanggang ngayon hindi ko pa rin kilala ang sarili ko." Tahimik lang si Ella, ngunit sa mga mata nito, halatang naramdaman niya ang katapatan ni Adrian. "Dok," sabi niya, "hindi mo kailangang sabihin yan. Nakikita ko naman yan sa mga ginagawa mo araw-araw at doon pa lang, sapat na." Napangiti si Adrian at tumango. "Basta gusto mong malaman, kahit dumaan pa ulit tayo sa lahat ng hirap, pipiliin kong matutunan ulit ang lahat, basta kasama ka." Pag-uwi ni Adrian ng gabing iyon, huminto siya sandali sa harap ng ospital at tumingin sa malaking signage ng St. Raphael Medical Center. Sa loob ng ilang taon, ito ang naging saksi sa lahat ng kanyang pagkakamali, galit at pagsisisi. Pero ngayon, ito rin ang saksi ng kanyang ganap na pagbabago. Sa isip niya, bumulong siya, "Maraming salamat." Hindi lang sa ospital, kundi sa mga taong nagpatibay sa kanya, lalo na kay Ella,
na nagsilbing liwanag sa panahong madilim ang kanyang mundo. Sa mga sumunod na taon, patuloy silang magkasamang naglingkod sa ospital. Si Ella ay naging head nurse at si Adrian ay tuluyang naging department head. Sa bawat pagtutulungan nila, hindi lang mga pasyente ang kanilang ginagamot, kundi pati ang mga pusong nasugatan noon dahil sa galit, kayabangan at maling pagtingin sa kapwa. At sa bawat pagkatataon na nagtuturo si Adrian sa mga batang doktor, palagi niyang sinasabi, ang pinakamahalagang gamot sa ospital ay hindi galing sa gamot o operasyon. Ang pinakamabisang lunas ay respeto, malasakit at kababaang loob. Sa gilid ng silid, madalas makikipa si Ella na nakangiti. Tahimik lang ngunit puno ng pagmamalaki. Dahil alam niyang ang lalaking minsang naging dahilan ng kanyang mga luha ay siya na ngayong isa sa pinakamagandang patunay na kayang magbago ang tao kung marunong itong makinig, magmahal at magpatawad.